Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Green Yard TV and para naman sa vlog natin for today, isi-share ko naman sa inyo yung mga common mistakes na maaaring nakakaligtaan natin kapag ka or lalong-lalo na kapag ka tayo ay nag-aalaga ng iba't ibang klase ng halaman sa loob ng bahay natin. Minsan kasi syempre, iba't ibang halaman, lalo na kapag ka nahumaling tayo sa mga halaman, iba't ibang halaman na, varieties ng halaman, yung naka-display o yung meron tayo sa loob ng bahay natin. And ito yung reason kung bakit nanlalagas, natutuyo yung mga dahon, and isa-isahin natin yung mga yan. Syempre, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, at pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Green Yard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito po sa screen yung aming complete address. Ito na nga yung mga listahan natin or yung mga reasons kung bakit hindi gumaganda yung mga halaman nyo sa loob ng bahay. Maaaring isa sa mga mistakes na to or sa mga factors na to yung nakaka-apekto dyan. Iba't ibang klase to ng mga halaman ha. Mistake number 1 na maaaring hindi natin namamalayan, yung overwatering. So tandaan po natin na lahat ng mga halaman na meron tayo, lalo na kung iba't ibang varieties, iba't iba rin po yung water na kailangan nila o yung amount of water na kailangan nila. Kaya po maaaring ito yung nagiging factor kung bakit napapansin nyo yung mga halaman ninyo, nanlalagas yung dahon, nagdudrop. Lagi po nating tatandaan na iba't ibang klase ng halaman, iba't iba rin po ng amount ng water yung kailangan nila. So lalo na kung halimbawa ang mga halaman nyo sa loob ng bahay ay iba't ibang varieties nga po. Kapag kaya na philodendrons, mga succulents, mga cacti, at saka mga aglonema at calathea. So, syempre, iba't iba talaga yan ang amount of water na kailangan. So, hindi po pwede na kunyari, nagdilig tayo ng halaman sa loob ng bahay natin. Pwede na sabay-sabay natin silang didiligin sa bawat araw na meron tayo. So, hindi pwede. Kailangan, syempre, depende kung anong varieties. Let's say, for example, etong ating mga succulents, etong ating mga cacti, mas gusto nila yung dry soil. Kung i-compare natin doon sa mga calathea natin, sa mga ferns katulad nito, mas gusto naman nila yung moist soil. So, kailangan alam natin yung variety ng halaman na meron tayo para alam natin kung kailan natin sila didiligin. Lagi nating tatandaan yung mga cacti, yung mga succulents, mas gusto nila yung dry soil at kapag ka naman mga tropical plants katulad nitong mga calathea, ng mga aglo natin, yung mga peace lily at saka itong mga ferns katulad nito, mas gusto nila na laging moist yung soil nila. Idagdag na rin natin rule of thumb. So para hindi tayo masyadong malito. Kapag ka makapal ang dahon, lagi nating tatandaan, kapag ka makapal ang dahon ng ating mga halaman, sabihin lang nun, mas drought tolerant itong mga halaman na to. Ito yung mga halaman na kayang mag-thrive kahit pasabihin mong hindi mo madiligan ng mga ilang araw. At mas manipis ang dahon, mas translucent yung dahon, kailangan nila ng mas moist na soil, mas mataas na humidity sa palibot nila. Ito na marahil yung dahilan kung bakit yung ibang halaman ninyo ay patuloy sa panlalagas ng dahon, pero mapapansin nyo yung ibang halaman mo naman nagtatribe siya kahit dinidilig mo palagi. So ito dahil maaaring nasosobrahan na pala sa dilig kaya laging namamatay itong mga ganitong klase ng halaman. Siyempre idagdag mo na rin dyan yung space o spot na paglalagyan natin. So ito kung halimbawa sabihin na natin na yung mga ferns mo o yung mga ibang halaman mo na tropical plants ay nakalagay sa medyo maliwanag na area na tinatamaan ng morning sunlight, dapat mo rin yang i-consider. Kasi syempre, yung mga ganitong spot kasi, yan, mas madaling matuyo yung soil ng mga halaman na naandyan kung i-compare natin doon sa medyo hindi nasisinagan ng sikat ng araw. Syempre, ang susunod dyan, too much direct sunlight. So, ito talagang they go hand in hand yung overwatering or underwatering at saka itong too much sunlight. So, kapag ka naman too much sunlight, mas maaaring ang nangyayari, imbis na naninilaw yung dahon ng inyong mga halaman, ay maaaring nasusunog ito. Ito ay common issue sa mga aglo, sa mga ferns na katulad nito, sa mga calathea natin, sa mga
alocasia, kung ano-ano pang mga philodendrons. Kasi syempre, ang natural habitat talaga nila ay nasa ilalim naman sila ng malalaking puno wherein hindi naman nakaka-penetrate yung direct sunlight. Kaya yung mga ganitong halaman, tama lang sa kanila yung morning sunlight. And then yung mga afternoon sunlight, hindi na talaga pwede. Kasi tingnan nyo, ito ang mangyayari sa mga halaman, sa mga dahon ng halaman ninyo kapag ka inilagay nyo siya sa direct sunlight na sobrang init wherein hindi naman talaga sila para doon. Pwede nating mga ilagay dyan sa mga direct sunlight na ganyan. Syempre, yung mga outdoor plants, yung mga pang landscape, yung mga halaman like yung mga succulents and cacti, yan kayang-kaya nilang i-tolerate yung mga full sun. May mga ilang indoor plants din naman kasi tayo na kayang mag-thrive kahit nasa direct sunlight dahil ito naman ay before nasa labas din naman. So, dapat alam nyo kung saan sila nakadisplay o nakalagay para maiwasan ang pagkasunog. Tandaan natin na kapag ka nasunog ang dahon ng mga halaman natin, hindi na natin yan kayang ibalik pa. Ang mangyayari na lamang dyan ay pwede nating limitahan or pwede na lang nating gupitin yung mga nasunog na parte ng dahon. Pero hindi na siya babalik sa dati niyang kulay. At ang susunod na pagkakamali or mistake na maaaring hindi natin namamalayan, yung pagpapalipat-lipat ng pwesto ng ating mga halaman. Kapag ka pinagpalipat-lipat mo ng pwesto ang mga halaman, syempre nag-iiba-iba yung temperature sa palibot niya na maaaring nagiging cause kung bakit hindi gumaganda ang mga dahon. Kung napapansin ninyo na matamlay ang mga dahon nito, ay dahil na rin yan doon sa environment na meron siya. Mas maraming magkakadikit na halaman, sa totoo lang mas maganda. Pero meron namang kayang mag-thrive kahit nag-iisa lamang siya. Yun nga, kung halimbawa palipat-lipat ng pwesto ang inyong mga halaman, maaaring yan yung nagiging dahilan kung bakit parang kung titingnan mo ang pangit or ang lungkot na mga dahon, nanlalaglag yung mga dahon, naninilaw, natutuyo, yung isang malaking factor. Yan, ano na yan, proven and tested na yan. Ginawa natin yan dun sa rubber tree, inilagay natin siya or dati siyang nakalagay sa labas, ipinasok ko sa loob, inilagay ko sa labas, ipinasok ko sa loob. Ang nangyayari talaga, bumabagsak yung mga dahon, lumulungkot. Ang ganda pa naman ng rubber tree kapag upright yung position ng bawat dahon niya. And ang mga rubber tree kasi, kahit pa sabihin mong malalaki ang mga dahon ng mga yan, kahit itong mga fiddle leaf, pagka perfect yung environment na pinaglalagyan nyo sa kanila, yan, na may maintain nila or nabubuhat ng halaman yung mga lalaking dahon na yan. Isang sign yun na maganda yung pwesto ng pinaglalagyan. At kapag ka nakita mong nagtatrive, lalo na kapag ka nagkakaroon or nagtutuloy-tuloy sa pagkakaroon ng panibagong dahon ng inyong mga halaman, at maganda naman ang pinaglalagyan, huwag nyo na siyang aalsin doon sa spot na yan. Ang isang factor na lang na dapat nyong gawin kapag ka ganito ay iikot nyo siya. Una kung halimbawa nakadikit siya sa wall. Kasi ganito ang mangyayari sa halaman ninyo kapag ka hindi nyo inalis or kapag ka hindi nyo iniikot, inirotate kahit every 2 days yung inyong mga halaman. Lahat talaga ng mga dahon nila ay haharap dito sa isang side. Problema niyan, yun lang yung part na yan na may dahon kasi hahabulin niya yung liwanag eh. And since wall yung katabi niya, yung mga dahon na yan talagang dito haharap sa mas maliwanag na spot. Yan ang mistake number 4, hindi po lahat ng halaman ay pare-parehas ng alaga na kailangan. So merong halaman na hindi maselan at meron din namang halaman na maselan. So hindi ibig sabihin itong halaman na to ay kailangan ng pag-aalaga like itong mga kalateya na to ay ganun din yung gagawin natin, let's say for example dito sa mga snake plants. Ito yung isang magandang example. Ang snake plants, mga succulents, mga cacti, ito yung mga halaman na kahit medyo ma-neglect mo, okay lang, walang problema. Pero hindi mo to pwedeng gawin sa mga katulad na halaman itong mga kalateya. And ang isa pa dyan, itong suksum jaipong. At yung lalo na yung mga ibang rare plants pa na meron tayo. Kasi ang mangyayari dyan, kapag ka na-neglect mo yan, naku, sinasabi ko sa inyo, papangit or maaaring mamatay yung mga halaman. Unlike nitong mga succulents natin, itong mga cacti at mga snake plants natin at ibang varieties ng aglo, kahit sabihin mong hindi natin masyadong nabibigyan ng care yan, iwanan mo yan, kinabukasan, ganun pa rin, or after 1 week, ganun pa rin yung itsura nitong mga halaman na ito. Tulad na lamang nitong fern na to, di ba? So, ito kasi, pagpalagay mo na lagi nga moist o basa yung soil niya, pero ito hindi niya kaya yung init dito. Katulad yan, dito sa spot na to, pagpalagay mo na yan ay may net na, at pagkatapos, maliwanag pa pero mainit pa rin kasi tumatagos pa rin ng sobra yung init lalo na kapag afternoon sunlight, lalo na kapag patanghali. Kaya mangyayari dyan, kahit pa sabihin mong laging basa yung soil niya, masusunog yung dahon katulad ng nangyayari dito.
kasi kulang din yung humidity doon sa palibot. Yun yung isang mahalaga dito sa mga halaman na to, yung humidity talaga. Yung isang magandang example naman, kung mapapansin ninyo, wala na o ang pangit na ng mga dahon at halos wala na siyang magandang dahon talaga. And eto, nanilaw muna siya pagkatapos unti-unti nang natuyo. Kaya naman siya natuyo kasi nga namamatay na siya. And ang isang malaking factor nito ay yung kanyang soil. Kung mapapansin nyo, sobrang basang-basa yung soil niya. 'Di ba? And hindi na halos magkaroon ng pagkakataon na matuyo yung soil, kaya ang nangyayari, ayan na, nagre-reflect na sa mga dahon niya, ayan o, nanlaglag na nga. Ibig sabihin, maaaring itong halaman na to ay nagsasuffer na siya sa root rot. Kaya hindi rin maganda talaga yung too much water pagdating sa mga ganitong klase ng halaman. Ipagpalagay mo na kung hahawakan natin yung dahon niya, medyo manipis. Pero hindi rin naman ibig sabihin, or hindi, kaya nga katulad ng sinasabi ko kanina, hindi rin maganda na lagi rin basa. So, kailangan moist lamang yung pagdidilig at hindi ganito. Kasi hindi na makakahinga yung ugat ng ating mga halaman at magiging cause ito ng pagkabulok nito hanggang sa tuluyang mamatay yung mga halaman. And katulad ng sinabi ko, hindi na babalik sa dating kulay itong mga dahon na to. Magtutuloy-tuloy na yan sa pagkamatay, maninilaw unti-unti, pagkatapos hanggang sa matuyo, hanggang sa malaglag na lamang. Nakikita ko na lang na magandang dahon dito ay yung pinakabago niyang sibol. Ayan. Na kapag hindi naagapan, ay maaari pang mamatay ang buong halaman na to. Susunod sa ating listahan, huwag niyong kakalimutan na palaging kaligtaan na i-check ang bawat dahon ng ating mga halaman. Lalo na kung halimbawa may nakikita kayong mga punit na dahon, so maaaring may mga insekto or pesting kumakain yan, yung mga uod na yan, maaaring kinakain yung mga dahon at kapag hindi nyo naagapan yan, naku, malaking problema yan dahil maaaring ubusin ng uod na yan sa isang gabi lamang ang dahon ng inyong mga halaman. Based na rin sa experience, kung halimbawa may mga ganito kayong klase ng halaman, ito yung lagi nyong aantabayanan kasi sa tingin ko ito yung paboritong puntahan or kainin ng mga uod. Itong Birkins, ayan, nakainan na rin kami katulad ng nakikita ninyo. Ubos ang dahon ng Birkins namin. Late na nung na-realize namin or nakita namin, parang kinaumagahan na nung napansin namin na sira. Ang isa pa na pinakagustong gusto ng mga uod, itong mga dahon ng mga caladiums and even yung mga alocasia. So yan, ako, lalo na mga caladiums, lalo na kapag career yan, nakakapanghinayang. Tandaan natin na ang mga caladiums, kapag ka nagkadahon yan, hindi naman sasabihin mong makapal magdahon ng mga ito. Dahil sa isang puno, maaaring hanggang 4 or 5 yung pinaka maraming na ilalabas na dahon yung mga yan bago siya makapagpasibol ulit ng panibagong dahon. So kaya nakakahinayang kung kakainin lamang ng mga uod. Ang isa pa ay itong mga marble queen. Yung mga marble queen naman, naku, mapapansin nyo yan kapag halimbawa na yung nakikita nyo na lang yung vine at wala na yung mismong dahon. Yun naman yung isang pangit dito. Lalo na kapag halimbawa nagsisimula pa lang mag-trail yung inyong mga marble queen, mapapansin kasi kagad na kulang siya sa dahon kung hindi pa ganun kakapal. At ang isang problema mo dyan, kapag ka naman sobrang kapal ng mga marble queen ninyo, mas lalo namang mahirap mapansin kung merong kumakain na uod, lalo na kung hindi mo i-double check. Ilang beses nang nangyari sa amin yan, kakulay kasi talaga ng uod yung ano yan, yung dahon at saka ang galing nilang magtago. Talagang sumisiksik sila sa kaloob-looban ng mga marble queen namin. At ang isang paraan lang para mapansin nyo, kapag ka merong mga dumi ng mga uod na parang maliliit na kulay itim na makikita kayo kung hindi sa sahig, sa mismong dahon. Yan ay isang sign na may uod na nangangain ng dahon ng inyong mga halaman. Tulad na lamang din itong nangyari sa aming Jose Buno. Tingnan nyo naman, lalo na kung halimbawa mga rare plants pa yung inyong mga alaga, tas makakain lang ng mga uod, di ba parang nakakainis. Kaya make sure na yon, ang pinaka magagawa natin dito is sprayan. Sprayan sila ng mga pesticide o kaya yung mga neem oil para at least ma-prevent na sila sa pagpunta. Although talagang medyo may foul odor yung neem oil, pero kapag ka naman lumipas na, makakatulong naman kasi sa mga halaman natin yan. Kesa naman ganito yung mangyari, di ba? And kita nyo naman, ang Jose Buno,
ay bago pa natin nabili yan, kung halimbawang isa sa mga collection natin, una kung matagal na sa atin ang mga Josebuno, may kamahalan din yan, tas kakainin lang ng uod. So yun yung isang napaka-importante na wag nating kakalimutan talaga. Ito, katulad nito, ito favorite spot ko to lagi nating isinasama sa vlog natin tong corner na to. Pagka ganito yung space, sa tingin ko wala namang problema dahil buong portion naman ng spot niya maliwanag. Kaya hindi siya magpe-face lamang sa isang spot dahil although pasok dito dahil glass to or window to, pero yung palibot niya kasi maliwanag talaga, so okay yun. Pero kung halimbawa kunyari ito ay sabihin na nating corner, walang kahit na anong dito, bintana, wall lang siya, maaaring ang maging direksyon ng mga dahon niya ay papaganyan. So dito talaga yan haharap. So yun yung isang kasi syempre halimbawa kung ililipat mo na siya ng pwesto, ang mangyayari dyan, parang ang pangit itong side na to, walang kalaman-laman na dahon. Ayan, ito yung isang example natin kapag ka talagang medyo mainit dun sa spot na pinaglalagyan natin. Hindi gumaganda yung mga ganitong klase ng halaman. Imagine niyo itong ating Pink Princess. Although, kasi nakakadagdag dito, yung malaking factor nito, kapag ka halimbawa, simento pa rin yung inaanuhan natin, yung pinapatungan natin at hindi siya lupa, pagkatapos nabibilad pa nga sa araw, syempre umiinit din yung sahig. Siguro nagiging factor yun. Syempre sobrang init na dun sa environment niya, sa surroundings niya. Kaya tingnan nyo naman ang tatamlay ng dahon ng ating mga halaman na dito naka-display. Tsaka kung mapapansin nyo, kung halimbawa ngayon medyo pagpalagay mong nasa loob ng bahay pero hindi mo masasabing totally loob dahil kunyari sabihin natin nasa mga beranda nga tapos tabing daan, hindi talaga makaganda yung mga halaman. They tend to collect dust more often. Kung ikukumpara pa natin yan doon sa mga halaman na nasa loob ng bahay natin, kaya kailangan lilinisin din talaga natin dahil kapag sumobra na sa alikabok, isa pa yan sa mga nakakapagpapangit talaga. At ayan, kita nyo naman ang papangit ng dahon, although ang ganda sana ng variegation ng Pink Princess natin, kaya lang tingnan nyo naman, parang matamlay ba yung mga halaman. Hindi lang itong Pink Princess na to, kundi pati na rin tong Red Congo at pati na rin tong Bilitay na naandi dito. And kung ikukumpara natin yan doon sa mga halaman na nandito sa kabilang side ng bahay, wherein mas maganda yung spot, mas maraming halaman, kaya mas mga healthy yung halaman na naando doon sa spot na to kung ikukumpara natin nandito sa kabilang side ng ating bahay. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.